Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sandro. Taong 1989, Davao del Norte. Sandro, sigurado ka na ba talaga? Kapag sinabi mo na aanib ka sa samahan, wala nang atrasan, siguradong ilalaban ka kagad ni bossing. Nilinaw ko na sa'yo na buhay ang nakataya dito. Tatanungin kita uli sa uling pagkakataon, sigurado ko bang sasali ka? Wika ni Nestor, kaibigan ni Sandro. Sabi mo malaki ang kikitain dito, tama? Sigurado na ako. Kahit pa kaluluwa kong itaya, basta maayos ang bayad, desperado na ako, pare. Tugon ni Sandro. Sabi mo yan Kaya kita tinanong uli, baka magbagong isip mo Pero seryoso, may oras pa para umatras. Ano pare? Pare, wag ka masyadong mag-alala para sa akin. Nestor, alam mo na may dugong bakal ang kumpare mo. Kahit bala ng kanyon sasaluhin ko, basta siguradong kita. Napakahambog mo talaga. Tignan na lang natin kung may gana ka pang magmalaki kapag binigyan ka ng misyon ni bossing. Tandaan mo pare binalaan kita sa mga posibleng mangyari dito sa loob. Kung buo na talaga ang desisyon mo, tatawagin ko ng amo natin. Sa kahirapan ng buhay na parehong may sakit ang ama at ina, kinakailangan talagang maghanap ng paraan para kumita ng pera. Si Sandro ang panganay sa pamilya, pero dahil anak sa labas ay hindi tanggap ng amain, ni hindi siya hinayaang makaapak sa pamamahay nito. Ngayong nagdurusa sa isang karamdaman, halos lumuhod sa kanyang harapan para lamang tulungan sa halagang ibabayad sa pagpapaopera. May tumorito sa utak, sa kagustuang mapalis. Nangangailangan ng perang pambayad ng doktor sa ospital. Iba rin ang sakit na diabetes ng kanyang ina. Paulit-ulit na nakikiusap sa kanya, humingi ng pera pampagamot. Medyo naiinis si Sandro dahil meron siyang ibang kapatid, pero siya ang iniipit. Ngayong walang napag-aralan, magtitiis na lamang sa ilegal na gawain, lalo pat malaki ang kikitain. Siya ba? Aba, ayos to Malaki ang pangangatawan at mukhang mandudurog ng bungo. Bakit mo gustong sumali sa samahan namin? Bata, bigyan mo ko ng magandang sagot. Yung tipong mapapapayag mo ko kagad. Simple lang. Kaya kong lumunok ng bala. Seryosong sagot ni Sandro. Natawa si Boss Ronnie sa kanyang sinabi. Ano ba tong sinama mo dito, palabiro? Hoy, hindi to pambatang laro Hindi mo kailangan magpatawa sa seryosong sitwasyon. Maaari mong maging libingan ng kinakatayuan mo ngayon. Dito sa kampo ko, walang biruan Seryosong lahat ng bagay. Kung iniisip mong magiging madali ang lahat, umuwi ka na lang muna, bata. Doon ka sa nanay mo. Kulang ka yata sa aruga Wika ni Boss Ronnie. Umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga rebelde, pero natigilan nang muling magsalita si Sandro. O sige, gusto mo patunayan ko Sandro, ano ba? Hindi ko alam na ganyan ka pala. Sabi ko naman sa'yo seryosong bagay itong papasukin natin Tapos magbibiro ka ng ganyan. Pati ako madedehado sa'yo Ano ba ang una kong misyon? Para naman maniwala kayo na talagang kaya kong lumunok ng bala. Ang taba ng utak mo Ulitin ko, pwede ka nang umuwi. Gawaing bahay na lamang ang atupagin mo. Kaysa dumito ka, aksayin mo ang oras naming lahat. Ikaw naman, Nestor. Sa susunod na magdadala ka ng tao dito, yung mapapakinabangan natin, hindi yung magbibigay ng hangin sa ating tiyan dahil nagpapatawa. Nagulat ang lahat. Nang hugutin ni Sandro ang patalim, paulit-ulit na sinaksak ang braso.
Natulala sila nang makitang hindi nasugatan. Kahit galos ay wala ang binata. Malinis ang balat. Walang bahid ng kung ano. Ano? Kulang pa ba to para patunayan sa inyo na nagsasabi ako ng totoo? Patalim pa lang to ha. Paano pa kaya kapag bala? Paniguradong malalaglag pati panga nyo. Lumapit si Boss Ronnie. Kinuha ang patalim kay Sandro. Siya mismo ang sumaksak sa kamay nito. Katulad ng ginawa kanina, hindi tinabla ng patalim. Tulala siyang napatitig sa binata. Kung ganon, nagsasabi ka nga ng totoo. Pero paano mo nagawa ang bagay na yan? Imposibleng hindi masugatan ng balat ng tao. Patalim yan eh. Teka, salamangkero ka ba? Higit pa sa isang salamangkero. Ano, tatanggapin niyo ba ako o hindi? Napaisip ang pinuno ng samahan. Hindi pa rin siya kumbensido na nagagawa iyon ni Sandro, kaya naman nag-isip siya ng ideya. Sinubukan niya ang binata. Hinamon niya ito sa pamamagitan ng paglusob sa kalabang kampo. Inutusang pumatay ng 5 rebelde, dalhin sa kanya ang gitnang daliri ng bawat isa. Kagad namang pumayag si Sandro. Matapos matanggap ang baril at malaman ang kuta ng kalaban, kagad na siyang pumunta sa lugar. Salamangkero na nga, hambog pa. Tignan na lang natin kung uubra ba ang estilo niya. Paniguradong hindi pa siya nakakalapit sa kampo ng kabila. Patay na ang lalaking yan. Wika ng boss. Sinundan ng halakhak ng mga kasama. Si Nestor na nakikinig sa tabi. Nahiya sa ikinilos ng kaibigan. Nagsisisi pa kung bakit dinala sa kanilang samahan. Pangatawanan mo yung pagiging hambog mo, Sandro ha. Kapag ikaw pumalpak, pati ako madadamay. Mawawalan ako ng trabaho nito sa kampo eh. Samantala, nakabang na si Sandro sa kakawyan. Nakikita niya na ang kampo ng kalabang binanggit ng boss. Naghihintay na lamang siya ng mga rebeldeng maaaktuhan na pwedeng tirahin ng hindi namamalayan ng ibang kasama. Naging maingat dahil hindi niya nais makalaban ang buong grupo. Nang may 3 lumabas, kagad niya itong binira. Hindi ito natunugan sa loob. May silencer ang bala na ibinigay sa kanya. Sa parang ito, napadali na ang trabaho. Ilang sandali pa, sinundan ng 2 rebelde. Ipapaalam na sana ang nangyari sa 3 kasama, pero hindi na nagawa. Napatay din sila ni Sandro. Nagmamadali na siyang lumapit. Nang maibulsa ang 5 daliri mula sa naitumbang rebelde, bumalik siya sa kampo ng boss. Ibinagsak sa harapan ng mga putol na bahagi ng kamay. Maging ang pinuno ng samahan ay hindi makapaniwala. Sigurado ko bang galing to sa kalabang kampo? Baka naman sa mga tao lang yan na nakakasalubong mo. Huwag mo ko lukuhin. Mamaya sa bata mo pa nakuha to eh. Sa laki at kapal ng daliri, may isip mo bang nagmula yan sa kamay ng bata? Hindi ko alam kung paano ka naging pinuno ng samahan eh. Gayong ang hina ng kokote mo. Ano ka mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan ah. Sino ka ba sa inaakala mo? Ako? Ako lang naman ang magiging susi nyo para mapadali ang operasyon. Unang-una, ako ang pinakamalakas dito. Kung tatanggapin nyo ako na ang bahala sa delikadong misyon. Tatapusin ko nang wala pang 1 araw, basta magbayad kayo. Napakayabang mong hambog ka. Pero sige, pagbibigyan kita. Pasok ka na sa grupo. Pero siguraduhin mo, pangangatawanan mo ang bawat salitang iyong binitawan. Bukas na bukas, mag-iisip ako kung saan kita ilalagay. Maraming misyon, pero hahanapan kita kung saan ka ipapasok. Mayabang ka pa naman. Hanapin mo si Nestor, siya na ang bahala sa'yo.
Tumalikod si Sandro. Hindi man lang nagpaalam o nagpasalamat. Mas lalong naasar ang boss. Kita mo na, hindi lang mayabang, wala pang galang pambira. Ganyan na pala umasta ang mga bagong henerasyon. Mas masahol pa ang ugali sa isang rebelde. Lumabas si Sandro sa silid ng boss. Hinanap ang kaibigan. Bumungad ang nag-aalalang si Nestor. At salip na natawa dahil tanggap na siya ng samahan. Nagalit pa ito at nagsimulang magsermon. Ano ba pare? Pati ako dehado eh. Sabi ko sa'yo, bawas-bawasan mo yung pagiging mayabang kapag nandito ka. Talagang nilabas mo pa. Kapag ikaw pumalpak, mawawalan talaga ako ng trabaho eh. Alam mo naman na ito lang yung inaasahan ng katulad ko na walang pinag-aralan eh. Tapos isasabit mo pa ako sa mga kalokohan mo. Kalma lang pare, kung mag-sermon ka, daig mo pa yung pari sa simbahan eh. Hindi ka man lang ba matutuwa na tanggap na ako sa grupo? May kaibigan ka na kasama sa mga misyon mo. Paano ako matutuwa kung inuuna mo yung pagiging mayabang? At saka ano ba yung sinasabi mo? Kaya mong lumunok ng bala. Hindi ko alam na dati ka palang baliw. Natawa si Sandro sa sinabi ng kaibigan. Matagal na silang magkasama pero hindi nito alam na meron siyang tanga na medalyon. Kung kaya't hindi tinatablan ng kahit anong patalim, maging bala o kahit anong armas. Wala naman siyang balak na sabihin dahil ang gusto nito, ang kaibigan mismo ang makatuklas. Nakalimutan mo yata ang palagi kong sinasabi. May dugong bakal ako eh. Pareho lang tayong 30 anyos pero mas makakalimutin ka pa kung ikukumpara sa akin eh. Hoy pare, huwag ka na nga nang aasar dyan. Pero sige, ipagpalagay na lang natin na sinwerte ka lang sa mga sandaling ito. Marahil kinaawaan ka ng anghel mong gabay kaya hindi ka tinabla ng patalim. Pero pare, hindi lang ganyang bagay ang banta sa buhay natin. Dito sa makapal na kagubatan, may mga nilalang na mas mabangis pa kung ikukumpara sa leon. Mas mabangis kumpara sa leon. Eh ano naman yun? Ano pa ba edi aswang? Marami na sa kasama naming grupong namatay. Hindi dahil napatay ng kalabang rebelde. Biktima sila ng aswang. Eh nung nakaraang buwan nga eh, 2 ang nadali ng pesteng nilalang na yan. Kaya sa gabi hindi na ako halos makatulog sa pangamba. Wika ni Nestor. Palihim na napangiti si Sandro sa nalaman. Lingid sa kalaman ng kanyang pamilya at mga kakilala, lalong-lalo na si Nestor. Isa siyang manunugis ng aswang. 2 sila noon, pero nang lumipat ng Visayas ang kasamang si Vicente, siya na lamang ang naiwang kumikilos. Hindi pa siya umabot sa panunugis dito sa kagubatan na kinalalagyan ng kanilang kuta. Kaya naman hindi na makapag-antay na merong matugis na aswang. Sa kapal at sukal nito, siguradong binabahayan ng iba't ibang lahi ng nilalang. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, pinaghiwalay-hiwalay sila upang magbantay sa paligid. Bawat grupo, merong 4 hanggang 5 na miyembro. Magkasama sina Sandro at Nestor. Nailagay sa likurang bahagi ng kuta kung saan matatanaw ang naglalakihan at siksikang puno ng kagubatan. Ang pangalan ko ay Quago. Anong pangalan mo? Bago ka lang dito ano? Sandro ang pangalan ko. Ngayon pa lang talaga ako dumating sa grupo. Buti naman, hindi pinalitan ni boss ang pangalan mo. Kasi kami nung bagong pasok, pinalitan. Pinangalanan pa ng hayop. Tignan mo yung sa akin. Ang tawag dito sa akin ay sawa. Natawa si Sandro sa sinabi ng kasama. Pwede ko bang malaman yung tunay niyong pangalan? Roberto ang pangalan ko. At yung sawa naman, si Ricardo. Ang papangit na nga ng tunay niyong pangalan. Mas pinapangit pa. Ang lakas ng tama ng boss niyo ah.
Uy, manahimik ka na nga. Kung ikaw narinig nun malalagot ka na naman eh. Sige na, Kwago at Sawa. Doon kayo magbantay. Kami na ditong bahala ng kaibigan kong daldalero. Nang lumakad sina Sawa at Kwago, pumwesto na rin si Nestor sa tabi. Pare, alam ko nasa tamang oras yung tulog mo sa inyo ha. Ikaw na muna yung magbantay matutulog muna ako. Ilang araw na akong puyat eh. Tignan mo yung mga mata ko. Nagmukha na akong adik eh. Sige na, matulog ka na lang dyan. Ako nang bahala dito. Gigisingin na lang kita kapag may nangyaring masama. Habang mahimbing na natutulog si Nestor, naging matalas ang paningin at pandama ni Sandro. Ilang sandali pa, may nararamdaman na siya sa paligid. Unti-unti na rin nag-iinit ang tanga na medalyon nang mahagip ng tingin ng isang anino sa hindi kalayuan. Walang pagdadalawang isip siyang tumayo at lumakad. Tinawag pa siya ni Kwago nang mapansin. Sandro, saan ka pupunta? Delikado sa mandang yan. Kasi sumamabigla yung tiyan ko eh. Teka, dudumi lang ako ah. Huwag ka mag-alala, mabilis lang ako. O sige, basta mag-iingat ka. Diyan pa naman madalas lumilitaw yung mga nilalang. Huwag ka nang lumayo sa dulo ha. Diyan ka na lang sa bandang harapan. Tumango lamang si Sandro. Nagmamadaling sumuot sa masukal na kagubatan. Habang lumalakad, lumalakas ang presensya ng aswang. Sa pagpapatuloy niya ay nagkaharap din sila. Kagad siyang sinugod ng nilalang. Napatumba si Sandro pero nakabawi rin kagad. Hinigpitan ang pagkakasakal sa aswang. Akala mo may isahan mo ako ha? Nagkakamali ka. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Babarilin na sana sa ulo ang nilalang. Kaso nga lang nakabawi ito. Tumilapon si Sandro. Nabitawan ang armas sa lakas ng paghampas ng aswang. Bahagya lang siyang nahilo dahil tumama ang ulo niya sa nakausling ugat ng puno. Pero wala namang natamang sugat kahit pa lumapat sa balat ang matutulis na kuko ng nilalang. Sa kabila nito, nagawa pa rin niyang talunin ang aswang. Nang madampot muli ang armas, pinihint niya ang gatilyo. Lumuhod na lamang ito at tumandusay. Upang makasigurado, inilabas niya ang balisong na merong dasal at orasyon ni Vicente, ang dating kasamahan na nagturo sa kanya ng karunungan. Paulit-ulit niyang sinaksak ang nilalang. Nang makumpirmang patay na ito, ginawan niya ng paraan ang bangkay upang maitago. Pagbalik niya ng pwesto, nilapitan siya ni Kwago. Ang tagal mo naman yatang dumumi. Pinagpapawisan ka ba? Tapos ang dumi ng damit mo. Talaga bang dumumi ka o may iba kang ginawa? Halos ilang oras kang nawala. Hindi pinansin ni Sandro ang tanong ni Kwago. Naglabas siya ng sigarilyo at nag-abot ng isa rito. Sabay silang humithit at nagbuga ng usok. Sa ganong paraan, nalibang niya ang atensyon nito. Nakalimutan ang tinatanong sa kanya. Ayos yung yosi no? Maanghang? Epektibo yan, pampawala ng antok at pampakalma. Bigyan mo si Sawa. Bumalik ka na sa pwesto mo. Parang bata na sumunod si Kwago. Natawa na lamang si Sandro dahil madali niyang nauto ang kasama. Tumabi na siya sa nakaigang si Nestor. Sa lakas ng hilik ay nawala ang kanyang antok. Ilang sandali pa, nagising ang lahat ng umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Naging alisto na rin nang malamang sinugod ng kalabang rebelde. Lahat kanya-kanyang pihit ng gatilyo para lamang maitumba ang bawat kalaban. Makalipas lamang ang ilang sandali, marami na ang nalagutan ng hininga. Sa kalagitnaan ng labanan, marami na ang sugatan
napilit na lamang humahawak ng baril at patuloy na nakikipaglaban. Ngunit sadyang minalas dahil nauwi lamang sa kamatayan. Sumigaw na rin ang boss. Nagsiatrasan sila dahil sa dami ng bilang ng kabilang grupo. Subalit si Sandro ay nagpakitang gilas. Lumakad pa siya sa harapan. Sunod-sunod ang pihit ng gatilyo sa hawak na armas sa magkabilang kamay. Hoy! Umatras na tayo. Huwag ka masyadong magpabida. Sandro, uli ka na! Hindi ito ang panahon para magbayabang. Bilisan mo! Nagulat ang lahat nang mapansing hindi talaga tinatablan si Sandro. Kahit lumalapat sa kanyang balat ang mga bala ng kalaban, mas lalo pa silang hindi makapaniwala nang dumating sa punto. Naubos ang kabilang grupo. Siya na lamang ang nanatiling nakatayo. Sabi ko sa inyo lumulunok ako ng bala. Ano? Ayaw niyo pa rin bang maniwala? Pagmamayabang ni Sandro, walang nakapagsalita. Pinoproseso ng mga isipan ang nasaksiyang kaganapan. Natawa na lang si Sandro sa kanilang reaksyon. O anong nangyari sa inyo? Kahit yung panga nyo, kamunti ka ng mahulog Maniwala kayo kapag sinabi ko, bala lang yan. Malakas ang kapit ko sa ama. Magmula ng sandaling iyon, tumaas ang respeto at paggalang ng kasamang rebelde ni Sandro sa kanya. Maging ang boss. Hindi malaman kung paano siya pakikitunguan, nawiwili ang mga ito at palagi siyang pinupuri. Nako, dahan-dahan kayo sa puri ninyo Nakakataba ng puso tapos nakakalaki ng ulo. Paano mo ba kasi nagawa yung pare? Parang bakal ang katawan mo Higit pa ka mo, kahit bakal, hindi nga tinatablad yun Oo nga, tama ka. Salamanggero ka ba talaga, kagaya ng sinabi ni boss? Ang galing mo Bagay na bagay ang pagiging rebelde sa katulad mo. Hindi tinatabla ng bala. Ano ba kayo? Kalma lang, ako lang to. Magsibalik na nga kayo sa gawain nyo. Kapag nakita ni boss na nagdadaldalan, malalagot talaga tayong lahat Bumalik na ang grupo sa kani-kanilang gawain. May parte sa kanilang kampo na nasira buwat sa nangyaring paglusob ng kalaban. Habang abala si Sandro sa pagtatayo ng kahoy bilang haligi, lumapit naman ang boss sa kanya. Hoy bata, bawas-bawasan mo ang pagiging mayabang lalo na sa mga kasama. Huwag mong kalimutan na ako ang dapat puriin dahil ako ang amo dito. Baguhan ka lang, kaya huwag kang umastang nakakataas. Hindi ka lang tinabla ng bala, ganyan ka na. Ang laki ng ulo mo Hayaan mo boss. Mayabang lang ako pero hindi ako nanlalamang. Ikaw pa rin ang amo dito. Wala akong balak na palitan ka. Nga po pala, kailan ang una kong misyon? Kailangan ko ng pera Tignan mo na. Maging ang desisyon ko pinangungunahan mo. Matuto ka maghintay, huwag kang atat. Tapusin mo na yan. Pumunta ka sa loob mamayang 11:00. Mag-usap tayo. Wika ng boss. Minadali ni Sandro ang trabaho. Tinulungan na rin siya ni Nestor. Matapos maipatayo ang 4 na haligi, pinuntahan niya na ang silid ng amo na kanina pa nag-aantay. Hindi ka nga tinatabla ng bala. Ang kupad mo namang kumilos. 4 na haligi lang ang tinayo mo pero umabot ng maigit ilang oras. 11:00 ang sinabi ko, pasado 12:00 na. Mahirap pong bungkalin ang lupang kinakatayuan ng kampo. Maraming bato. Bakit ba kasi dito mo naisipang magpatayo ng kuta? Ay naku, walang kwenta nga usap talaga to. Maupo ka na nga. Pati pagpapatayo ko ng kampo, kine-question mo. O ito, hanapin mo ang taong yan. Siya si alias Dado, ang pinuno ng maliit na grupo ng Tulisada. Nagnakaw sa amin ng armas nung nakaraang buwan. Nakaraang buwan pa pala to Bakit ngayon nyo lang papagawa?
Wala ka bang maaasahang tauhan kaya inantay mo pa ako? Ang sarap sa pakinamukha mo, ang yabang mo talaga. Ano? Kaya mo bang hanapin yan at patayin sa loob ng 3 araw? Malaki kikitain mo, 10,000. Napangiti si Sandro sa narinig na presyo. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ang misyon. Ito lang pala eh. Kahit nga 1 araw pa ang bigay mo, papatayin ko to. Etong alias Dado lang pala ah. Yung mga kasama niya, hindi ba isasali? Siya lang ang balak ipapatay ni Boss Anaconda. Kukunin niya yung mga tauhan niyan. Hoy, ang tinatawa-tawa ba? Hindi pwedeng magbanggit ng tunay na pangalan. Kaya gumagamit kami ng pangalan ng hayop. Dapat nga sa'yo pinalitan yan eh. Pero maiba ko. Marami na ang nakalas sa atin nang lusubin tayo ng grupo ni alias Alakdan. Nga pala, anong ginawa mo at napasugod ang grupong yon sa atin? Ang sabi ko, pumatay ka lang ng 5 rebelde. Hindi mag-aya ng laban. Tignan mo ang nangyari. Namatayan tayo ng mga kasama. Naging maingat ho ako, boss. Wala nga nakita sa akin eh. Kaso nga lang, nung nakita nila siguro yung bangkay, ikaw kagad yung pumasok sa isipan nila kaya sumugod dito. Ako nga ang dapat magtanong eh. Ano bang ginawa mo para maging magkaaway kayo? Pareho kayong rebelde. Bakit hindi na lang kayo magkaisa? Sobrang dami mong tanong. Kapag dumating si Boss Anaconda, ikaw na magtanong sa kanya. Ako ang pinuno ng samang ito, pero may utos din akong sinusunod. Sino ba yung Boss Anaconda na yan? May nakakataas pa pala sa'yo. Umalis ka na nga. Ang dami mong sinasabi. 3 araw lang ang palugit sa misyon mo. Kapag hindi nagawa, walang 10,000. Paano kung nagawa ko ng 1 araw lang? Dadagdagan mo ba yung 10,000? O sige na, dadagdagan ko ng 3,000. Pero kapag hindi mo nagawa, babawasan ko. Umalis ka na nga. Naiinis ako sa'yo, bilisan mo. Kagad nang lumisan si Sandro. Nagtungo sa kabundukan kung saan mahanap ang tinutugis na alias Dado. Gabi na nang makarating sa lugar. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi rebelde, kung hindi isang nilalang. Namalikmata pa nung una sa pag-aakalang normal na aso lamang ito. Nakasentro ang isipan niya sa misyon. Pero mabuti na lang, pinalampas ng kanyang tangan ang nilalang. Kagad itinutok ni Sandro ang armas sa gawin nito. Dahil sa lakas na pagpapaputok, napukaw ang atensyon ng kabilang grupo. Dahil dito kagad niyang nilapitan ang nangingisay na aswang. Paulit-ulit na sinaksak ng balisong. Pero lumayo na rin nang makitang may paparating na kalaban. Sa sobrang dami ay umatras na muna siya. Nahati sa 2 ang kanyang isipan. Una, sa naiwang aswang na nakita niya pang dahan-dahang tumakas. Pangalawa, ang maigit 30 tulisan na tumutugis sa kanya ngayon. Maliit na grupo daw, pero ang daming miyembro. Magbibigay na nga lang ng impormasyon mali-mali pa. Mahina talaga yung utak ng boss namin eh. Wika ni Sandro habang binibilang kung ilang tulisan ang unang patutumbahin. Magsikalat kayo. Alam kong kalaban nyo at hindi pa nakakalayo. Talasan nyo ang iyong mga mata. Bawat daw na gumagalaw, barilin nyo. Ito na nga lang yung uunahin ko. Ang ingay. Ay, eto pala si alias Dado. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Eto na mismong humanap ng paraan para mapadali ang trabaho ko. Wika ni Sandro nang mapansin na ang taong nagsasalita ay ang mismong taong itutumba niya. Nang mag-isa na lamang ito matapos iwanan ng mga tauhan, dito na siya lumabas para kalabanin. Hindi na rin nakakilos ang matanda matapos niyang tutukan ng baril sa ulo. Kumusta, tanda? Naalala mo ba yung grupo ng tulisan? Yung ninakawan nyo ng armas?
Yung nakaraang buwan lang? Ano? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Sino ka ba? At ang lakas ng lobong tutukan ako ng baril sa ulo. Ako si Kamatayan. Sinusundo na kita. Alias Dado. Matapos magsalita ng binata, hindi na pinalagpas ni Sandro ang pagkakataon. Pikit mata niyang binaril sa ulo ang matanda. Nang bumagsak ito sa lupa, kinuha niya ang singsing. Hiniwa ang balat na merong tattoo. Naalerto naman siya nang matunugan na meron ng paparating. Hindi niya na kinalaban dahil ang usapan ay si alias Dado lamang ang itutumba. Nabutan pa siya ng iilan sa tulisan. Paulit-ulit na pinaputukan. Naramdaman niya ang paglapat ng bala sa kanyang likuran. Subalit hindi ito bumabaon. Binilasan niya ang pagtakbo bago pa mapalibutan. At dahil tapos na ang misyon sa lider ng mga tulisan, ibinaling ni Sandro ang pansin sa pagtugi sa aswang na nakatakas kanina. Nilibot niya ang iilang bahagi ng paanan ng kabundukan pero wala siyang makitang bakas nito. Hindi na rin niya nais umakyat dahil baka makasalubong pa ng mga tulisan at hindi makapagpigil. Napagod na sa kakahanap, kaya naman umuwi na ang binata. Pasipol-sipol siya habang kalmadong naglalakad sa kalagitnaan ng kakahuyan. Pabalik ito ng kampo. Bigla siyang natigilan nang mapansin ang kakaibang amoy sa hangin. Nang mapagtanto kung saan nilalang nagmumula, napangiti siya at nagmamadaling naganap. Sa likuran ng makapal na mga saging, naaktuhan niya ang aswang na iniinda ang natamong sugat. May kalakasan ang pagdaing nito, kung kaya't mabilis niyang natuntun. Sinubukan pang makatakas, pero hindi na pinayagan. Napagod ako kakahanap sa'yo sa kabundukan . Tapos nandito ka lang pala. Nakatakas ka nga kanina, pero ngayon, siguradong tutuluyan na kita. Pasensya na, aswang. Wala talaga akong awa para sa katulad mo . Tungkulin ko ito bilang manunugis. Ngayon nga nakasapi na ako ng rebelde. Wala nga akong awa sa mga pinapatay kong tao . Sa'yo pa kaya? Halika dito. Sumakabilang buhay ka na. Kagad niyang sinaksak sa dibdib ang aswang. Paulit-ulit ginawa. Hindi tinigilan hanggang sa malagutan ng hininga. Siniguro niyang maayos ang kalalagyan ng katawan nito upang maiwasan ang mga posibleng bagay, lalo na ang kakayahang magbalik ng buhay. Pagkatapos, bumalik na siya ng kampo dala ang magandang balita tungkol sa misyon. Sabi ko naman sa inyo kaya kong gawin ang bagay na ito sa loob ng isang araw. Hindi pa nga umaabot ng 24 oras, patay na. Nasa ng 3,000, akin na. Wika ni Sandro. Alam mo, naaalibadbara na ako sa pag-uugali at mukha mo . Sandro, ang bago-bago mo pa lang dito, ibinabalandra mo na ang kayabangan mo. Paano ko makakasiguro na nagawa mo nga misyon? Balay ko ba kung naglakwatsa ka lang sa labas, tapos bumalik dito makalipas ng ilang oras? Kapag binigyan kita ng patunay, dadagdagan mo ba ng 2,000 ang suhol ko? Napakasama ng ugali mo, mukha kang pera. Pero sige, dadagdagan ko. Kung meron kang mapapakitang patunay, napatay na nga si alias Dado. Yay! Anak nang, bakit mo inalis dito? Kamuntikang mapatalon sa kinakatayuan ng boss. Matapos ihagis ni Sandro ang hiniwang balat sa katawan ng itinumba na si alias Dado. Aabot sa isang dangkalang balat na merong palatandaang tattoo ng samahan ng tulisan. Hindi siya makapaniwalang napatingin dito. Eto, bonus pa to. Mukhang pwedeng isang la. Magkakapera ka. Wika ni Sandro.
Matapos ilapag sa mesa ang nakuwang singsing. Ano na? Nasaan ang 15 mil ko? Akin na! Ang tagal naman oh! Hindi na nakapagsalita ang boss. Nagbilang na lamang ng tag-1,000 at saka inabot ang eksaktong halaga na binanggit ni Sandro. Matapos matanggap, walang pasabing umalis kagad ang binata. Pambihira. Nagawa niya nga sa loob lamang ng ilang oras. Anong maika ba meron yung lalaking yun? Una, hindi tinatabla ng patalim at bala. Pangalawa, ang bilis makagawa ng misyon. 3 na nga sa mga tauhan kong naipadala para tugisin si alias Dado, pero wala ni isang nakabalik eh. Grabe talaga tong tao na to. Wika ng boss sa kanyang sarili. Sinundan pa ng tingin ang papalayong si Sandro. Kagad naman siyang tumawag sa nakakataas na amo upang ibalita ang tungkol sa kakayahan ng bagong miyembro. Samantala, hindi na makapag-intay si Sandro na makauwi upang iabot ang unang kita sa may sakit na ina. Malaki ang halaga kung kaya't para sa kanya may maitutulong ito sa kalagayan nila. Pero habang binibilang ang perang papel, lumapit si Nestor at hindi mapigilang makiusap. Ang dami niyo na. Yan ba yung binayad sa'yo ni boss? Ang daya kapag kami yung uutusan ng babang halaga lang. Tapos ikaw libo-libo. Ako pa. Si Sandro kaya to. Alam mo naman na hindi ako papayag na basta-basta na lang uutusan tapos kakarampot lang ang ibabayad. Sa edad nating to, hindi na ayon ng maliit na suhol. Kung kaya mong patasin ang presyo, isagad mo na. O, dahan-dahan na. Dahan-dahan sa pagtitig, baka malusaw tong pera ko eh. Pare, maiba nga tayo. Mapagbigay ka bang tao lalo na sa kaibigan? Oo naman, lalo na sa kaibigan na turing ko pamilya. Bakit? Sige nga, patunayan mo, bigyan mo ako niyan. Sige no. Lokon to, idinaan pa sa ganyan. Akala ko ba nabigyan ka na ng suhol ni boss? Inutusan kanyang magukay para ilibing yung mga kasama natin, di ba? Yung nadali nung napalusob dito yung kabilang kampo. Bakit nanghiram ka ngayon? Ito naman, ilang daan lang naman yung binigay niya sa akin. Tinataasan niya lang naman kapag napasabak sa labanan tapos nakapatay ng tao eh. Yung kasi tagi-1,000 bawat ulo. Ngayong tagahukay lang, konti talaga ang kita. Eh di magdasal ka na magkagera para makapatay ka ng sundalo at magkapera. Yun lang naman pala eh. Baliw ka ba? Gera, hilingin mo? Nag-iisip ka ba? Pwede pa ako mamatay dun eh. Yan ang problema sa karamihan sa mga tao eh. Gustong magkapera, ayaw tumaya ng malaki. O paano yan, wala kang pera? Yun na nga ang problema. Kaya nga ako nanghihingi sa'yo eh. Sabi mo, mapagbigay ka lalo na sa kaibigan mo. Kaibigan mo naman ako ah. Sige na. Aba, ayos ka rin ah. Hindi ko pinaghirapan yung pera na to para ipamigay. Kumain ka rin imbis na kumakain ka. Ikaw nga tong humatak sa akin dito kung sabi mo malaki ang kita. Tapos ikaw tong naghihirap. Ay nako, pero sige. Eto, 2,000. Yan lang muna ah. Kailangan ko rin ng pera pampagamot sa nanay kong sakitin eh. Idagdag mo pa yung tatay ko na walang silbi. Sa akin din umaasa. Ganyan ka talaga pare no? Malakas ka. Marami kang kayang gawin pero may kahinaan ka din. Ikaw na nga tong hindi tinanggap ng tatay mo eh. Tapos gagawin mo ang lahat para makapagbigay. Baka nakakalimutan mo kung paano kanya ipinagtabo yan. Idagdag mo rin yung mga araw na binubugbog ka niya. Nung pumasok ka lang sa bahay niya. Hindi ka niya anak pare. Hindi mo siya obligasyon. Kahit anong pakiusap ng matandang yun, dapat nga hindi mo na pinapansin yun eh. Natahimik si Sandro. Napaisip sa sinabi ng kaibigan. Ngayon nanumbalik sa alaala niya kung paano siyang pinagtabuyan ng asawa ng ina. Marami pang peklat sa kanyang katawan na magpapatunay kung paano siya pinagmalupitan. Buong buhay niya,
Wala siyang ibang hangad kung hindi tanggapin ito para maranasan ang pagmamahal ng isang ama, ngunit hindi nangyari. Meron pang isang pagkakataon na binugbog siya nito dahil lamang pumasok siya sa tahanan. 12 anyos pa lamang siya ng mga sandaling iyon, pero walang awa na pinagmalupitan. Hindi rin ipinaglaban ng ina, kaya namuhay ng ilang araw sa kabundukan. Walang ibang laman ng tiyan kung hindi ang bungang makikita sa kakawyan. Umakyat din siya ng puno upang doon matulog sa itaas. Itatali lamang ang bewang upang maiwasan na mahulog. Nung mga sandaling iyon, nakilala niya si Vicente, 10 taon ang tanda sa kanya. Pinatuloy siya nito sa munting tahanan at natuto ng lihim na karunungan. Namuhay sila bilang magkapatid ang turingan. Dito naranasan ni Sandro ang pagmamahal ng isang tao kahit hindi kadugo. Sabay silang nanugis. Ilang beses nang iniligtas ang pamilya laban sa banta ng mga nilalang at rebelde nang hindi man lamang nila nalalaman. Pero sa paglipas ng panahon, kailangang umalis ni Vicente, bumalik sa kanyang lugar kung saan ito nagmula. Nag-aagaw buhay na daw ang ama matapos maaksidente. Magmula sa araw ng pag-alis nito, siya na lamang ang mag-isang nakatira sa kabundukan. Magta-3 taon na rin pero hindi pa bumabalik si Vicente. O ano? Di bigla ka ring napaisip. Naintindihan ko naman na sa kabila ng pagmamalupit nila sa'yo, pagmamahal pa rin ang nandyan sa puso mo. Pero pare, mas malala yung ginawa nila sa'yo kaysa sa pagmamahal na binibigay mo. May bakal kang ang pangangatawan pero ang lambot ng puso mo. Diyan ka lugi pare. Nagbuntong hininga na lamang si Sandro. Kung tutuusin, tama naman ang kaibigan, pero hindi niya kayang pabayaan ang pamilya kahit hindi siya itinuring na miyembro ng pamilya. Mahal na mahal niya ang ina. Mahirap para sa kanya na pabayaan ito. Hayaan mo na. Ito naman. Ang sabi nga ni Padre Flores, kahit pagmalupitan ka ng mundo, piliin mong maging mabuti at magpatawad. Malay natin, sa gagawin kong kabutihan matauhan sila sa ginawa nila sa akin dati. Alam mo pare, kinilabutan ako binanggit mo yung pangalan ng pare sa yung mga pangaral niya. Baka nakakalimutan mo Rebelde na tayo. Hindi na tayo tanggap ng Diyos. Sa impyerno na tayo babagsak. Kaya iwasan mong magsabi ng ganyan. Ilang tao nang napatay ko, kaya parang sinusunog na yung kaluluwa ko kapag nakakarinig ng ganyan. Ikaw naman magmula nang sumapi ka sa grupong ito. Ang dami mo nang napatay. Hindi lang isa. Kaya kilabutan ka naman. Oo nga pala no. Nakalimutan ko yun Hangad ko pa naman sana na sa langit ako mapunta. Pero parang malabo na. Malabo pa sa malabo. Baka nga sa sementeryo lang tayo pag-gala-gala Natawa ang magkaibigan nang mapagtanto ang kahihinat ng sitwasyon. Matapos makapagpaalam kay boss, pinayagan silang umuwi. Sa grupo nila, iilan lang ang pinapayagang makauwi sa kanilang pamilya, lalo na ang mga baguhan na hindi pa namumukaan ng mga sundalo at iba pang ahensya ng gobyerno na itinuring silang kalaban. Maigpit din silang binalaan na mag-ingat sa tuwing mapapadayo sa bayan at sa mga mataong lugar. Maging sa pagsasalita, sinisigurong hindi madudulas upang hindi magdulot ng ikakapahamak ng samahan. At dahil pupunta na rin sila ng bayan, nagpadala ng pera ang boss upang makabili ng pang-araw-araw na kakailanganin ng kuta katulad ng bigas, delata, kape, asukal at iba pa. Pagkababa ng kabundukan, naghiwalay na sila ng landas ni Nestor, pero napagkasundo ang magkikita sa tindahan pagsapit ng hapon.
Pagdating ni Sandro sa bahay ng amain, kagad niyang inabot sa nakababatang kapatid ang pera. Kuya Sandro, ang tagal mong hindi dumalaw ah. Pero bakit ang dungis niyo po? Hindi ka ba naligo? Ang baho mo pa. Sandali ah, kukuha ko ng ilang gamit sa loob para may pangpalit ka. Hindi na, wag na. Pakiabot na lang yan kay nanay. Pakisabi na yan lang yung nakayanan ko ngayon eh. Sa susunod na pagdalaw ko, mag-aabot ako uli. Tatawagin ko si nanay para makapag-usap kayo. Hindi na kailangan. Masama ang kalooban ko, kaya huwag ka na mag-abala pa sa pagtawag sa kanya. Eto, para sa yung perang to ha. Hatian mo si Melissa at Gino. Mag-iingat kayo palagi ha. Maraming salamat po kuya. Hindi ko alam kung bakit hindi ka matanggap ni tatay. Ang buti-buti mong tao eh. Wika ng kapatid na babae. Kagad namang pinigil ni Sandro bago pa sumabay ang kanyang luha. Huwag ka nga magdrama ng ganyan. Basta alagaan mong dalawa mong kapatid. Mga bata pa naman sila. Ikaw na rin ang bahala kina nanay at tiyo. Pero huwag mong kalimutan na magpahinga kapag nakaramdam ng pagod. Bibisita ako sa susunod na mga araw o baka maabutan pa ng ilang linggo. Bakit po matagal kuya? Malayo po ba yung trabaho nyo? Oo eh. Alis na ako ha. Mag-iingat kayo. Huwag nang lumabas kapag gabi na. Paalam, lalakad na ako. Umalis si Sandro na mabigat ang kalooban. Sa pamilyang iyon, ang tatay lamang ang bukod tanging hindi siya matanggap. Mabuti pa ang tatlong anak nito. Iginalang siya at itinuring na kuya. Lahat sila ay tanggap siya kahit na magkapatid lang sa ina. Dumiretso na siya sa kubo ni Vicente pero naabutan niyang nakatumba matapos bagsakan ng malaking sanga. Nasa ilalim ito ng malaking puno ng talisay. Hindi na rin naisipang itayo muli. Dahil maliban sa walang sapat na kagamitan, kulang na rin sa oras. Kinakailangan nilang makabalik ng kuta mamayang 7:00 ng gabi. Nagtungo na lang siya sa bayan. Inantay sa tindahan ang pagdating ni Nestor. Dumating naman ito pagsapit ng 3:00. Pero ilang oras na ang kanyang tinunganga. Napakatagal mo naman! Sumakit na yung puwet ko dito kakaupo sa simento kakaintay sa'yo ah. Ano pa bang ginawa mo? Ano pa ba hindi gawaing mag-asawa? Alam mo naman na ilang araw kaming hindi nagkita ng asawa ko. Sinamantala namin ang pagkakataon. Tumigil ka nga. Mas kinikilabutan ako dyan eh. Doon na tayo sa kabilang tindahan nang makabili ng bigas. Sa tagal mo nagsara tuloy dito. Sa dami ng pwedeng gawin, yan talaga yung inuna nyo. Ay sus, wala ka lang asawa. Kung nanligaw ka sana noon, may uuwian ka sana ngayon. Ito naman hindi mabiro. May pare, hintayin mo nga ako. Daig mo pang hinabol ng 7 demonyo sa bilis ng paglalakad mo eh. Matapos makabili ay bumalik kagad sila ng kampo. Nahuli ng bagya si Nestor dahil nakakaramdam ng pagod. Matapos buhatin ang kalahating sako ng bigas. Bit-bit pa ang ibang plastik na pinaglalagyan ng ibang pinamili. Kumpara kay Sandro, hindi ito nakakaramdam ng pagod dahil sa kanyang tangan. Dire-diretso ang paglalakad kaya nakarating kagad sa kuta. Sinundo na lang si Nestor ng ibang kasamahan upang mapabilis ang pagdating. Saktong pagbalik nila, nagsimula kagad ang seryosong laban. May lumusob na grupo ng rebelde. Isa ito sa mga kalaban ng boss. At dahil napatunayan na ang lakas ni Sandro, siya ang inilaban sa mga grupo. Sandro, kaya mo na ang lahat ng yan. Aasa kami sa'yo dahil hindi ka tatabla ng bala. Patayin mo silang lahat. Huwag kang magdadalawang isip. Ano? Ako lang yung lalaban? Hindi naman ata patas yan. Hoy! Bumalik kayo dito! Anak ng duwag! Nagulat si Sandro dahil biglang bumaliktad ang sitwasyon. Kaso nga lang wala nang pagpipilian.
Hinarap niya ang kabilang grupo. Ilang minuto lang ang lumipas. Dumanak na ang dugo sa lupa. Naitumba ang mahigit 20 kalaban. Sumama naman ang loob niya sa mga kasama, lalong-lalo na sa boss. Hindi pwedeng ganun Hindi lang ako tinatabla ng bala. Iiwan niyo ako sa gitna ng gera. Akala ko ba magkakasama tayo sa labang to? Bakit nagtatakbuhan kayo? Sandro, iniiwasan ko lang na may malagas pa sa atin. Kakaunti na lang tayo rito at kung lalaban ang lahat, sa tingin mo ba walang matatabaan? Hindi lahat ng nandito kagaya mong kayang lumunok ng bala. Maswerte na nga lang kami dumating ka Madaya pa rin yun. Sana pumihit man lang kayo ng gatilyo para tumulong. Pwede namang magtago Hindi yung basta-basta kayo nang iiwan. Pasensya na, pero hayaan mo, babayaran kita para gumaan ang pakiramdam mo. At saka hindi ka namin iniwan. Dumistansya lang kami. Wala na akong pakialam sa rason mo. Magkano ang ibabayad mo? 1,000 bawat ulo? Napakamot na lang sa ulo ang boss. Sa biglang pag-iba ng salita ni Sandro. Kanina ay galit na galit nung iniwan. Pero ngayon ay nanlambot dahil sa pera. Iba talaga ang nagagawa ng pera, no? Ibang klase ka rin pala. Halika sa kwarto, naroon ang pera. Oo, tig 1,000 bawat ulo para humupay ang galit mo. Nang dalawa na lang silang nag-uusap, mas lalong naging seryoso ang usapan. Napagkasunduan nito at ang nakakataas na amo. Isasama si Sandro sa mangyayaring operasyon sa kabundukan. Doon ito sa kabilang bayan, kung saan namumungad ang grupo ng mga sundalo na nagsimula ng manugis ng mga rebelde. Kailangan nilang unahan bago sila ang maunahan. Nagbigay ng malaking halaga kung kaya't napapayag si Sandro. Malaking operasyon ang gagawin natin. Malaki rin ang matatanggap mo. 100,000. Payag ka ba? Nagningning ang mga mata ni Sandro nang marinig ang halaga. Samot-saring ideya ang naisip. Kabilang na dito ang pagpapatayo ng sariling tahanan, pagpapagamot sa nanay at tatay, pagpapaaral sa mga kapatid. Nakaplano na rin sa kanyang isipan ang pag-alis ng Mindanao at mamuhay ng malayo. Magsimula ng bagong buhay. Napilitan lang din naman siya sa pagpasok sa grupo. Sigurado ba yan? Malaking halaga yung sinabi mo Baka mamaya hindi yan totoo. Huwag mong mamaliitin ang amo ko si Boss Anaconda. Mas marami siyang pera kumpara sa akin. Marami siyang iligal na operasyon at malawak ang koneksyon sa malalaking pangalan sa lipunan. Hawak niya sa leeg yung mga yon. O sige, basta sigurado. Walang problema. Sinundo si Sandro ng mga tauhan ni Boss Anaconda. Dumiretso na sila sa kabilang kuta kung saan mananatili at mag-aantay ng hudyat upang lumusob sa pugad ng mga sundalo. Wala ring ipinagkaiba ang lugar dahil nasa kalagitnaan ng bundok at gubat. Una niyang nakalaban doon sa lugar ay aswang na naglakas loob na lumapit sa kanyang tolda. Tulog na ang karamihan ng mga sandaling iyon. Iilan na lamang ang gising, nakatambay sa bandang harapan. Dahil pabor sa kanya lumaban siya sa aswang. Sinundan niya ito sa kakahuyan. Walang kahirap-hirap na pinaslang ang kalaban. Napansin niya na merong hukay sa tabi. Doon niya inilagay ang bangkay ng nilalang. Maraming tuyong dahon at saka sinindihan. Pinagmasdan pa niya pero nang mapansing nagsilapit na ang mga kasamang rebelde, nagmamadali na siyang bumalik sa kanyang tolda. Hindi naman nila pinatay ang apoy pero kagad ginising ang lahat. Naalerto kung paanong nagkaroon ng sunog. Nang hindi makita kung saan nagmula, nagpahinga na ang buong grupo. Kinabukasan, pagsapit ng dilim lumusob na sila sa kampo ng mga sundalo. Si Sandro ang nasa unahan.
samantalang nasa kalayuan ang ibang kasama. Hindi na lang din nagreklamo dahil kumalat na sa mga kasamahan na hindi siya tinatabla ng bala. Bago niya ipihit ang gatilyo, nagdasal muna ang binata. Pero iba ang nararamdaman ngayon. Tila natuwag na pumatay ng sundalo dahil alam niyang walang ibang hangad ang grupo kung hindi ipaglaban at ipagtanggol ang mamamayan laban sa masasamang loob. Patawarin mo sana ako, Vicente. Alam kong magagalit ka sa oras na malaman mong ginamit ko sa maling paraan yung mga binigay mo sa aking karunungan. Pero kailangan kong tulungan yung pamilya ko eh. Pangako uli na to. Pagkatapos nito, babalik na ako sa dati. Aswang na lang ang tutugisin ko. Uy, nagdarasal ka ba? Hindi ka papakinggan ng Diyos. Masama ang loob mo. Narindi si Sandro sa ingay ng kasama. Kaya naman pinihit niya ang gatilyo at nagsimula na ang laban. Marami man ang natamaan sa mga sundalo. Hindi ito nakapaghanda sa kanilang pag-atake. Pero sa pagpapatuloy ng labanan, mas marami ang nalagas sa mga rebelde. Iilan lamang ang natira. Si Sandro sa kabilang banda, bumabaril nga pero sinisiguradong walang sundalong matatamaan. Paminsan pa nga kapag walang nakakakita, pinapatay niya ang mga kagrupo. Nang iilan na lamang sila, nagmamadali ng umatras bago pa maabutan ng mga sundalo. Nakaligtas sila. Nakabalik ng kampo. Kumusta, Sandro? Bakit ikaw na lang ang nakabalik? Nasaan ang mga kasama mo? Nasaan pa nga ba? Di nandun na. Patay. Dalawa na lang ang naiwan sa grupo ng bossing natin. Sugatan pa pareho. Dumiretso sila sa kampo nila. Ewan ko lang kung umabot pa yun ha. Hindi namin napatay ang lahat ng sundalo. Walang kwenta yung plano eh. 50 rebelde ang pinadala. Tapos lagpas 100 yung kakalabanin namin. Si Boss Anaconda ang nagplano niyan eh. Sumang-ayon lang ako. Wala akong pakialam. Nasaan yung pera ko? Huwag mo sabihin na hindi ibibigay ha. Baka sabihin hindi nagawa yung misyon eh. Baka nakakalimutan mo ang sinabi lang lulusob. Walang usapan na ubusin yung mga sundalo. Mangmang ka pala eh. Malamang kasama yun, dapat inubos. Boss, may mga sundalo. Nilulusob tayo ng mga sundalo. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila sa lugar. Nagmumurang lumabas si boss. Dala-dala ang armas at nakipagsabayan sa putukan. Si Sandro naman, pinangatawanan ang pangakong binitawan kanina. Hindi na nakisali. Matapos mahanap ang pinaglalagyan ng pera, pumuslit at lumayo na sa lugar. Sinuwerte naman, walang nakakita sa lihim niyang pag-alis. Nagulat pa siya nang makasalubong sa daanan ang kaibigang si Nestor. Maswerteng inutusan nito sa bayan. Kagad niya itong hinarang. Huwag ka nang bumalik doon. Nilusob na mga sundalo ang kuta. Hindi lang pinagbababaril, binobomba rin eh. Sa tingin ko nga sa dami ng hinagis doon, wala nang natira sa grupo natin. Halika na, huwag ka nang bumalik doon. Pero kasi, inutusan ako ni boss. Mangmang, sabing huwag ka nang bumalik eh. Ilalagay mo pa sa alanganin yung buhay mo. Kapag pumunta ka roon, siguradong papatayin ka ng mga sundalong makakakita sa'yo. Para sa kanila, lahat ng tao doon rebelde, kalaban. Makinig ka sa akin, umuwi na tayo. Kalimutan mo nang naging bahagi ka ng grupong yon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nabalitaan na lamang ni Sandro ang tungkol sa sagupaan. Napanatag ang kanyang kalooban. Hindi naman naging madamot si Sandro. Binigyan si Nestor upang makapagsimula ng bagong buhay. Sinubukan niya rin makipag-ugnayan sa ina. Sa pagkakataong ito, kinibo na siya ng tatay pero nararamdaman pa rin niya na hindi siya gusto. Nang dumating ang araw na nakabalik na si Vicente sa lugar, malaki ang kanyang pasasalamat at tuwa. Inalok siyang sumama pabalik ng Visayas.
doon na ipagpapatuloy ang panunungkulan bilang manunugis. Wala siyang pagdadalawang isip na pumayag. Ang perang nakuha mula sa samahan, iniwan niya sa mga kapatid at ina. Ipinagtapat niya kay Vicente ang ginawang pamamasukan sa grupo. Naintindihan naman ito, kaya wala na siyang ipinag-alala pa. Pagdating ng Visayas, unti-unting nalimutan ni Sandro ang mga pangyayari dahil naging abala sa panunugis ng aswang. Hindi niya lubos akalain na mas marami siyang makakalabang nilalang kumpara sa Mindanao na halos nagbula sa pare-parehong lahi. May bagong karanungang itinuro si Vicente na kaagad niyang pinaglinang at ginamit sa susunod na pamumuksa. Ibinuhos na rin niya ang lahat-lahat sa tungkulin. Hindi na kailanman nag-isip na lumihis ng landas. Tanging pamumuksa na lamang ng aswang ang binigyan ng atensyon, na ang tanging layunin, protektahan ng mga mamamayan, protektahan ng bawat sityo sa gambala ng mga nilalang.